Ayun guys, lalaba tayo ngayon kasi ang dami natin labahan. Hindi tayo lalaba sa taas. Nawawala yung brush ko. Paano ba natin ito? Naglagay ko ng payong sa taas guys. Yan yung ginawa ko kahapon. Nilagyan ko ng cover yung aking labahan para hindi na siya mainit. Ngayon, maglalaba tayo habang nagkukwento. Buhay. Sri Lanka. Hindi naman lahat. Yung iba kasi, hindi naman afford eh. Kasi, marunong magtingin ng future. Anyways. Nakakainis tong araw na ko guys. Kasi, asawa ko, hindi ko maintindihan talaga. Hanggang saan kaya aabot ang pasensya ko nito? Baka umabot na ng Amerika ko yung pasensya ko nito. Sana'y umabot nga ng Amerika para maganda. Mahaba-habang pasensya. Sipin nyo, hindi. Noong isang araw ko pa yung sinabihan na wala na tayong ginawa ko. Hindi man nakinig ay hanggang ngayon wala na talaga kami usapin guys. Mariosep, kahirap ba lamang eh. Pinasukan ko na sa pag ano na ito. Dapat na responsible na siya. Ipamilyado na ba? Sinabihan ko siya 3 days ago. Wala na tayong gagamit. Hindi nakinig. Hanggang ngayon wala na. Naglukaw na lang dito guys. Kaya isip na ko ko'y makaon ang puntag. Bata. Ang bata na. May na lang nailugaw. Diba? Ito. Kasapot dito. Sapot. Tanang sapot. Ayan. So, wala siyang pakialam guys. Utusan na naman siya kanina ng kapatid niya. Hala. Be. Napakadaling kumalaw. Hindi ko alam. Dapat magsabi siya kung meron siya o wala. Para alam ko ba. At kahit alam ko man lang, kahit wala man ako maambag guys. Siyempre wala naman akong pera. Sabihin man lang niya na ganito, wala tayong pambili, ganyan. Kasi siya, pag sinabihan ko siya, ugali kasi niya, oo lang ng oo ba? Mag-expect ka talaga pag sinabing oo. Sinabihan oo, ibig sabihin, mag-expect ka, meron. Wala. Ang nakakainis lang. Wala nang masain, walang makain. Yung bata, kawawa. Hindi, yung itong mga bagay na to, alam ko sa sarili ko, hindi ko dapat to sinishare. Pero kailangan ko talagang ilabas kasi nakakainis. Naiyak na lang ako kaninang umaga. Kinausap ko siya, sinabihan ko siya. Bakit ganyan ka? Nag-aaral ako ng maigi para maganda yung future ko. Sa'yo lang pala ako babagsak. Wala ka namang iniisip na future. Walang iniisip na future. Nag-aantay lang ng abot-abot ng kapatid niya, nanay niya. Hindi naman pwedeng ganyan. Kung sa kanila pwedeng ganyan, sa akin hindi. Kasi hindi naman ako lumaking ganyan. Lumaki ako sa hirap. Lumaki akong kumakayod ako ng sarili ko. Nakapagtapos ng pag-aaral. Kayod kahit kahit kaluluwa. Ibininta na. Binta-bintang kaluluwa. Parang joke lang ito. Joke ha. Pero nag-aral ako. Working student ako. Nagpa-maid ko para makahuman kong eskwela. Caregiver. Caregiver is a maid. Caregiver is
Parang ano, yan, all around ba? Alaga matanda, linis bahay, laba, luto. Yan. Diba? Parang need din all around. Pag caregiver sa Pilipinas, ganon. Kasi sa Pilipinas ako nag-caregiver. Pero mabait naman kasi nga pinag-aral ko. Sige lang. Tinapos ko ng ilang taon yung hirap na yun. Kasi nga iniisip ko yung magandang bukas ko. Bukas ng magiging anak ko. Punta lang pala ako sa walang bukas. Ginoo ko. Nagigigil ko dito. Ewan ko. Ako'y gigil na gigil talaga. Tapos, isipin yung karoon mo. Ano? Iniisip ko, bago ako mag-asawa, bago ako umintir sa mga ganito, kailangan ko ng i-secure yung Because you cannot see your brush baby now. kasi iniisip ko na kailangan kong i-secure yung buhay ko sa future, magiging anak ko. Ito paano, pag nakapagtapos ako ng pag-aaral, continue, is easy na kahit paano ba? Sus Marias eh. Kaya kayo, pag nag-asawa kayo, huwag kayong maniwala sa mga magagandang salita. Magandang pangako. Ayan. Mahirap sa magandang words ba? Ayan. Ganun siya eh. Ang ganda-ganda ng pangako, ganda-ganda ng mga sinasabi nung hindi pa kami bago pa lang. Ngayon, ang nangyayari. Matagal ko lang. Ayun ako. Awas ang alis akong mga gumate. Apa. Ano. Alam niyo yung feeling na wala talaga siyang pakialam ba? Ayun nga. Pag sinabihan ko naman na maghanap ako ng trabaho, ayaw naman pumayag. Kakalungkot talaga itong taong to. Tinitest niya talaga yung pasensya ko hanggang dulo ba? O hanggang saan yung pasensya ko. Hindi niya ako pinapayagang magtrabaho, pero hindi naman niya kaya suportaan yung mga needs pang araw-araw. Sa bagay, kasi nga pandemic, wala siyang trabaho. Ito lang nga yung sinasabi ko kasi bago mag-pandemic, sinabihan ko na yun siya na baguhin, maghanap siya ng trabaho. Ayaw na magsumunod na sa akin, guys. Talaga hindi siya nakikinig sa akin. Nahihirap pakiusapan yung mga mataong nakikitid ang utak ba. Gusto pa ang taludhan. Hindi ko na naman gagawing lumukod sa kanya. Magbago lang siya. Kaya ko namang wala siya sa buhay ko eh. Kung habang buhay na ganito man lang, mas maigi nang wala siya eh. Hindi lang man sakit sa ulo ang binibigay, hindi lang stress. Diyos ko. Baka na itong katigok ng buhay ko dito. Hindi naman ako nangangarap na mayaman na maganda, yun bang mayamang buhay ba? Simpleng-simple lang ako ba? Napakasimple kong tao lang. Kahit nga tuyo lang ulam, wala namang problema sa akin. Pero yung ganitong wala kang maluto, wala kang doy-doy, grabe naman ay. Inano ko yung pinag-aralan ko ilang taon, tapos di lagi magdutoy goodbye talaga sa'yo. Iyon ko man talaga yung inundar yung pagka-abnormal ko, guys. You know, okay lang sana ko.
Nasa side ko siya. Kaso wala. Wala rin siya sa side ko. Wala rin siya sa side ko. Kaso, ano talaga maintindihan kung ano nang gagawin. Itong mga part na to, hindi ko naman talaga dapat tapos nini-share. Kaya sobra-sobra na ba? Kasi alam ko, family matter naman tayo. Pang ano ba? Mag-asawa problem. Pero wala lang talaga akong makausap. Wala akong magsasabihan. Wala akong wala. Siya lang yung taong inaantay ko na napagsabihan ko sana. Siya pa yung nagbibigay problema sa akin. Maglugay pa ta. Maglugay pa ta. Ingani ka nun eh. Apoy na kaayo ay. Wala pa lang siguro yung pandemic. Lugay. Ito lang ito. Siguro na. Ano lang siya? Antay nang may iabot. Kasi kung kinakausap ko yun siya. Alam niyo sagot sa akin. God will send us something. Yan yung sagot niya. My goodness. Hapong tubagon. Tingon ang Ginoo, sabi ng Diyos, gumalaw ka tao at tutulungan kita. Ano bang English niyan? Diba? Yan sinabi ko sa kanya. Gumalaw ka tao, sabi ng Diyos, gumalaw ka tao at tutulungan kita. Hindi naman sinabi ng Panginoon, maghantay ka dyan at huhulugan kita ng bigas, huhulugan kita ng ulam dyan. Diba? Syunga-syunga na lang. Dapat gumalaw. Hanap ng paraan. Kasi kung lugar ko lang talaga to. Hindi ko talaga dapat sinishare. Ay, dami na ako. Sinishare na lang ko. Naglaba na dyan ko. Habang naglalaba ba, nag-print. Matagal na yung YouTube channel ko guys. Hindi ko lang talaga siya in-update kasi ayaw kung ano yung mga ganitong buhay ba. Kasi hindi nga ito po maganda para sa akin i-share. Kaya lang dumating na yung time na sobrang haba ng lockdown. So nag-YouTube. Isip ko labas ng loob dito. Okay naman pala maglabas ng loob sa loobin dito. Napapanood ang asawa ko kasi napanood mo yun. Kaya lang, hindi nga naman kasi Tagalog. Pero naiintindihan mo kung ano. Alam niya kung ano. Nakakaubos lang talaga siya ng pasensya. Tapos yan, pagka kinakausap ko pa yan siya, nag-walk out. Nababastusan ako ba? Hindi man lang niya ako pakinggan ng ilabas lang sa loobin ko. Nag-walk out. Tapos nakakagalit yung gano'n. Kaya okay na rin yung nag-walk out siya kasi humaba yung usapan. Kaya naman. I know what card. No more. Yung anak kong makulitan dito na naman. Watching. Again. Anak ko guys, makulit guys.
Ayan o. Kahit saan ako magpunta, nandoon yan. Ayan. Ayan guys, oh, bubble. Ayan. What bubbles? Ayan o. Pagka... Ayan o. Ayan guys, oh. 200 of bubble. 200 of bubbles. 2 piece of hand Go bubble. there. Dapat na ang Where's mag-asawa the na cookie when I washed it? That brown one? nagkakaintindihan sa hirap at saya. Jollibee. Dapat ang mag-asawa nagkakaintindihan. Diba? Kung akin hindi man maintindihan, Ginoong Maria. Kuskus ka more. Tingnan mo ngayon guys. Wala na naman. Ando na naman sa... Nautusan na naman siya. Yun yung ayoko sa lahat sa kanya. Kasi pag ako ang nagsabi, never siya nakikinig. Pero, yung kapatid niya ang narinig. Sus, Ginoo guys. One click, Jude. Hindi ko alam. Kakapagod na alamin yung mga pangyayari. Diyos mio. Ano siya, wala siyang prioritize. Hindi niya pinaprioritize ang ako at ang anak niya. Diba? Ganito lang ba yung mapapala ko? Tingnan mo ngayon. Kasi ang sakit ng asawa ko, hindi siya nakakapag-hindi sa mga kapatid niya. Uulang siya ng uo. Diyos ko. Okay naman, wala namang problema, God. Wala namang problema tumulong sa kapatid. Kasi ako naman dati, tumutulong din naman ako. Pero yun bang, Diyos ko, meron na kaya sariling buhay ang mga kapatid niya, eh. Yung bunso, mas matanda pa sa akin. 36 na yata yung bunso. Kailangan pa bang tuunan niya ng ano yan? Diba? Dapat pagtuunan niya ng pansin kami kasi may anak na siya, may asawa. Ay, maghanap na nga siya. Ano? Sabi ko nga sa kanya na hanap ng trabaho. Mahirap kasi lugar niya, diba? Siya dapat ang nakakalam kasi lugar niya. Pakiramdam ko gusto niya ata ako pa ang... Actually, gusto ko talagang magtrabaho, guys. Dati pa, nung maliit pa yung anak ko. Kasi nga alam ko nga sa sitwasyon na siya, nag-aantay lang siya ng bigay ba. Kasi ugali yung nag-aantay ng mga bigay-bigay. Kung may magbigay, eh. Pero yung mag-antay ka, nabibigyan ka, hindi ka nagagalaw. Yan yung mas hindi maganda. Ano yan? Ewan ko ba eh. Ewan ko yan. Uy! Nakakaan. Ewan ko ba itong lugar na mga tao dito? Hindi ko naman nila lahat kasi yung ibang taga dito, matino naman ang pag-iisip. Spider, the up, the wild spout. Gusto ko nga siyang intindihin. Actually, iniintindi ko siya ng napakahabang panahon na. Simula ng pagtungtong ko sa lugar na ito. Iniintindi ko na siya. Kaya lang, ang gusto niya ata, gano'n na lang ako ng gano'n. Intindi na lang siya. Intindi sa kanya. Hindi naman niya ako anuhin. Yung intindihin din ba? Dapat vice versa, di ba? Intindihin ko siya, intindihin din niya ako. Ganun ba? Di ba? Hindi kaya madaling stuck ng nasa bahay ka lang. Yung utak mo parang feeling mo hindi na gumagana. Iwan ba?
maubos ng ano, pasensya. Tapos, magaling pa yan siya sisi guys. Yan, magaling niya. Kaya sa simpleng butas ng ano, kahanapan nga talaga ng butas para masisi ka. Kasi lahat ng ano, ginagawa niya kasing joke. Ginagawa niya yung joke. Kapag may sinasabi ako sa kanya, tinatawanan niya ako, yung ginagawa niyang joke ba. Which is ako, seryoso na ako. Iahak mo pakano. Talagang iahak talaga. Diba? Akalain mo, sa sitwasyon namin, makuha pa niyang i-joke. Sa sitwasyon. Sabi nga niya, I'm very cool. Cool? Ano? Akalit ka pa. Cool ka pa niyan. Sitwasyon natin, cool ka pa niyan. Wala ka lang kinakain, cool ka pa rin. Hindi ka pa rin maghanap ng parang. Sis, ginoo ko. Sakit man sa ulo, intindihin ko. Sakit sa ulo, intindihin. Hindi lang naman yan siya ganyan. Hindi lang siya ngayon ganyan. Dati-rati ganyan siya. Dati kasi hindi ako nakakapagtimpi ba yung inaaway ko siya. Kasi nga syempre bagong panganak ka, kailangan alagaan ka din. Hindi lang ikaw nag-alaga ng anak mo. Siya gusto niya siya alagaan. Kahit nga may sakit ako niyan guys. Ay, kahit nga may sakit ako niyan. Hindi yan siya nag-aalaga sa akin. Isipin mo, one time na ako may sakit, yung anak ko may sakit, madaling araw. Ako hirap na ako sa paghinga ko. May allergic ako ba yun? Hindi ako na makakahinga ng maayos. Hindi naman sa sipon, pero hindi ko alam basta allergy, sabi ng doktor. So, tapos, ito, yung anak ko may sakit din. Umiiyak sa madaling araw. Siya tulog lang siya ng tulog. Sabi ba niya sinabihan ba naman ako? Tahimikin mo nga yung bata. Kasi daw naiistorbo daw yung tulog niya. Which is ako, hindi pa nga ako nakakatulog that time. Kasi nga, hirap nga matulog. Kasi nga may sakit din ako. Tapos, may bata pa, intindi. Diba? Hindi man lang niya makuhang tumulong na. Yung mga common sense man lang ba? Gusto niya, yung tulog niya paggabi tuloy-tuloy. Eh, yung anak namin maliit pa dati. Mabuti nga lumaki na ito ngayon. Malaki na. Hindi na masyadong sa gabi. Tapos, di ba nga may sakit ako. That day, sinabi ko sa kanya na punta kaming doktor kaya magpa-check up ako. Alam mo bang sagot sa akin guys? Ako magdi-decide kung papacheck up kita o hindi. Sus, ginoo ko, grabe itong sakita sa lubhan ako guys. Bakit? Ikaw ba ang may nararamdaman? Ikaw ba yung naghihirap huminga? At pagsabihan mo ko ng ganyan? Ganyan yung sasabihin mo sa akin na ano? Sabihin niya sa akin na ganyan. Na-share, matagal na naman yun, pero yung bang, siyempre, maiisip ko. Kasi masakit naman, masakit pala sa akin. Uy, bilang asawa ka, tapos sabihin ka na ako mag-i-decide. Sa bagay, siya naman kasi ang siya ang may, ano, yung paraan ba, or way, para makapagpa-check up kasi siya naman ang may pera. Pero yung pagsabihan ka ng ganun, ako ang mag-decide kung magpapa-check up ka o hindi. Yun bang hindi niya iniisip yung hirap ko bilang asawa niya. Sabihan ang ganun. Ako mag-decide kung magpapa-check up ka o hindi. Hindi niya alam na hirap na ako.
Maraming beses yan dyan. Napakamaraming beses. Simula nung nanganak kasi ako. Nung dalaga pa kasi ako, never ako nagkakasakit ng yung ganyan-ganyan. Bihirang-bihira yung dalaga ko. Pero nung nagkaanak ako, nanganak ako. Sunod-sunod na yung mga pangyayari na ganyan na kailangan talaga ng gamot. Maraming beses. Hindi ko alam kung binat yun. Kung binat yun or ano kasi pagkapanganak ko, literal na ako ang gumagawa. Yung sa amin lang, yung sa kanila hindi ko pinakikialam yung kanila. Ako yung lalo namin, damit namin, bedsheet, kubot, yan. Diba mabibigat yan. Although wala naman kami isang ano lang yung mabigat namin na kumot. Yung super mabigat na makapal talaga. Isa lang. Hindi ko na nga ginagamit ngayon kasi sa taas na nga kami tapos yung hirap naman. So, pero yung tubig na ako dito sa taas baka gamitin namin. Yan, ganun. Kahit naman siguro sino na asawa, pagsabihan ng ganun, ako mag-decide kung papacheck up kita o hindi. Grabe. Ibang-iba kasi, ibang-iba siya guys. Feeling, hindi ko alam kung may pagmamahal ba siya o wala. Pero pag sinabi ko naman sa kanya na iwan ko siya, sabihin naman niya sa akin na hindi daw niya kayang mabuhay nang wala ako. Sabi ko sa kanya, dapat matuto ka lang mabuhay nang wala ako kasi sa mga pinapakita mo sa akin ngayon, baka hindi. Kasi wala. Karamdam ko wala akong kwenta sa kanya. Wala siya. Hanap lang talaga ako ng paraan guys. Nag-uwi ako ng Pilipinas. Sama yung anak. Kasama ko yung anak ko. Kasama ko yung anak ko. Kaya ko na bumabuhay ng wala siya. Actually, maraming beses yun guys. Nung one time, nagpa-check up yun kami ng mahilig yan siya manisi guys. Isipin mo ha. One time nga nagpa-check up kami. Pina-check up namin yung paa ng aunt namin sa Colombo. Sobrang naiyak na lang ako doon guys kasi nung pina-check up namin yung paa ng anak namin kasi parang may something ba yung parang mataas yung ano bang tawag doon, pina-check up namin. Nakalimutan ko na yung tawag, pero parang tumabingi yung tuhod niya ba. Instead na, di ba ang tuhod is dapat naka-front side, naka-front siya, nakaharap siya sa harap. Yung sa anak ko, pero parang gumanon siya ba. Yung left side niya, gumanon. So, pina-check up namin. Ayaw nga nung bata na. Kasi yung machine doon sa Colombo, sobrang malaki. Mas malaki pa sa akin. Mas malaki pa sa isang tao na mas malaking tao. Yan yung machine doon. So, yung bata, ilang taon pa lang yun. 2 taon pala kalahati yung bata. 2 years old lang yung anak ko nun. Natatakot siya sa machine. So, umiiyak siya. Alam mo ba yung, humindi na yung mga doktor kasi nga umiiyak ikaw yung bata. Sinabihan siya ng doktor na saka na lang daw kasi hindi naman niya daw, yung kailangan ba. Yung sabi ng doktor, sige, i-refund mo na lang yung binayaran mo doon. Kasi, hindi naman daw kasi magpapaano yung bata kasi umiiyak na natatakot sa machine na malaki. Ngayon, alam mo ginawa niya pagkalabas namin, maraming pasyente guys sa labas. Maraming pasyente sa labas. Sinigawan niya ako doon. Hindi ko maintindihan kung anong sigaw, anong ibig sabihin ng sigaw niya kasi singhalis yung sinasabi niya. Pero, alam mo ba yung reaksyon ng mga pasyente? Nagtitinginan silang lahat sa akin. Ganon siya. Ano yung asawa ko? Sisilag siya ng sisi. Hindi alam. Sinigawan niya ako doon. Sisi siya ng sisi. Kasi sinisisi niya ako kasi daw, yung anak ko daw, hindi ko daw pinapalabas, hindi ko daw pinapatak. Wala namang problema kung
ilalabas yung bata sa loob ng kwarto o maglalaro doon sa labas. Kung may kasama na malaki. Kasi yung harapan ng bahay namin dati, bago pala, dumi, madaming damo, tapos hindi ko alam kung may ahas doon. Kasi last time nung baby pa lang yung anak ko, may nakita ko kubra doon. Tapos nakatayo yung kubra ganyan. So natatakot ako na baka may ano doon. May ahas ba? Tsaka isa pa, meron kasing well doon na napakababa lang. Tapos yung takip niya, ano na yung bulok na baba. So, avoid lang ako sa anak ko na baka malaglag doon. So, pinakaano ko naman, sinabihan ko nga siya, kung gusto mo, alagaan mo yung bata. Kasi every morning gusto niya ilabas doon yung bata. Paano ko naman ano yung bata? Nasa kusina ako tuwing umaga. Anong oras na ako natatapos sa kusina? Sisimula ako ng 7 or 7:30 kasi ito pa. Kaya ganung oras ako nakapagsimula sa umaga. Kasi yung kapatid niya nagluluto din every morning. Ganung oras yung tapos nila. So minsan nakakapag-start ako as 8 na. So, yung bata that time, sa mga oras na yan, tulog pa, di ba? So, hindi ko madadala sa labas. Sabi ko sa kanya, magising, habang ako'y nagluluto, alagaan mo, dalhin mo doon, bantayan mo. Ayaw din naman niya. So, ganun. Tapos ako yung sinisisi niya, ganyan. Masakit sa bilang asawa, di ba? Bakit? Bilang nanay, ginusto mo ba na magkaganyan yung anak mo? Di ba wala namang ina na gusto na wala namang ina na gustuhin na magkaganyan yung paano. Mabuti nga ngayon guys kasi kahit hindi namin check up nung time na yun, yung hindi na pa-x-ray ba. Ngayon medyo umuki na yung paa niya. Before kasi naka-torn siya, parang nabaliko ba. Imbes pa diretso ang tungkod, diba? Sa kanya pabaliko ngayon, umi-straight na siya. Umayos na. Masakit minsan bilang asawa niya, ganun yung asawa ko. Ganun yun siya. Iniis ko lahat yung mga ganun salita niya. Marami pa siyang masasakit na salita na sinasabi sa akin. Sa isa kong kaibigan na pinagsabihan ko niyan, alam niya, yan. Actually, 2-3 kaibigan ko sa Pilipinas, isa dito sa Sri Lanka din meron din. Sinabihan ko na ganyan. Tapos, ganun yung asawa ko. Makakita ng kaunting butas, sisi na sa'yo. Bakit sino bang inanak gusto mag-sakit yung anak ko magkaganyan ka? Sasaktan lang ako kasi sa mga tiniis ko before. Mahal ko pala ganitong tao din. Hindi ko naman sana isi-share ko kasi labas loob lang ako. Habang nagkukuskus ng labahan, kapunto din. Lahating oras tayo dito. Ayun guys, hindi pa ako tapos maglaba. Marami pa ako dito. So, iiin ko na lang muna to guys. Sunod naman yung ibang kwento. Marami napakarami na hidden story ko pa. Napakadami. One time din, sinabihan niya ako. One time yung anak ko. Maliit pa, baby pa. Mahirapan huminga, may sipon na tubo. Sinabihan ko siya. Pa-check up namin yung bata. Sabi niya sa akin, wala namang mamatay sa ubo at sa sipon. Bakit daw kailangan ko pa-check up? Bilang asawa at ina ng anak niya, di ba? Napakasakit. Pero lahat tiniis ko dahil nandito nga ako sa lugar niya. Sinasabi ko sa kanya, alam mo, kung naging Pilipinas lang to, kung naging Pilipinas lang to, matagal na kita iniwan sa ugali mo ganyan.
nakakain kasi yung mga nakaraan. Mahirap isipin yung mga nakaraan. Actually, nakaraan na naman yan. Nakwento ko lang. Ganun siya. Ayan. Tapusin na natin ito, guys. Salamat sa nanonood kasi kalahating oras na. Salamat sa mga manunood. Salamat sa mga nagla-likes at share o comments ng video ko. Ayan. Salamat. Salamat din sa mga nagsasubscribe. Ayan guys, tapusin na natin kasi mahaba. 30 minutes na tapos hindi ko mai-edit to kasi cellphone lang gamit ko na sira-sira pa tong cellphone na to. Pero okay lang. Tapusin na muna natin to. Kasi pag in-upload ko to, haabot to na isang araw. Salamat guys ha. Bye-bye. See you on my next video.